Ang paglagapak ng pinggan sa sahig ay kasabay ng pagtigil ng paghinga ni Teresa. Nanginginig niyang tiningnan ang mga pira-pirasong bubog na kumalat sa makintab na baldosa, isang basag na salamin ng kanyang kasalukuyang buhay. Naramdaman niya ang presensya sa likuran niya bago pa man niya ito marinig. "Ano na naman ito, Mama?" Ang boses ni Clarice ay malambing pa sa una. Ngunit may nakatagong lamig na nagpatayo ng mga balahibo sa braso ni Teresa. Dahan-dahan siyang lumingon, sinalubong ng mga matang mapanuri ng kanyang manugang. "Papasensya ka na, Clarice, na nadulas lang sa kamay ko." Halos pabulong na, sabi ni Teresa, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga labi. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Clarice, isang ngiting hindi kailanman umaabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito at sa unang tingin ay para bang aalalayan siya. Ngunit nang makalapit na ito, mabilis na dumapo ang kamay nito sa braso ni Teresa. Hindi isang haplos, kundi isang masakit na kurot. Napasinghap si Teresa sa sakit, ngunit wala ni isang tunog ng reklamo ang lumabas sa kanyang bibig. "Palagi ka na lang pabigat, ano?" bulong ni Clarice. Sapat lang na lakas para marinig nilang dalawa. "Alam mo ba kung magkano ang halaga ng pinggan na yan? Pero syempre, wala kang pakialam. Sanay ka naman sa hirap." Bawat salita ay parang maliit na punyal na tumutusok sa puso ni Teresa. Napayuko na lamang siya, pinagmamasdan ang sarili niyang mga paa na nakasuot ng luma ngunit malinis na tsinelas sa gitna ng malapalasyong bahay ng sarili niyang anak. "Huwag kang mag-alala, Mama. Ako na ang magliligpit nito," sabi muli ni Clarice, ngunit kasabay nito ay ang paghigpit pa ng kurot sa kanyang braso. "Ang kailangan mo lang gawin ay umupo dyan sa isang tabi at huwag gumawa ng anumang gulo. Naiintindihan mo?" Tumango na lamang si Teresa habang nararamdaman ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi siya iiyak sa harap ng babaeng ito. Narinig nila ang ugong ng sasakyan ni Miguel sa labas. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Binitawan ni Clarice ang braso niya at ang mukha nitong kanina'y puno ng pagkasuklam ay napalitan ng pinakamatamis na ngiti. "Oh, nandyan na si Miguel," masayang sabi ni Clarice. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Miguel, isang mabangong halik ang agad na sinalubong nito mula kay Clarice. Si Miguel, ang kanyang nag-iisang anak, ang kanyang buhay. Matipuno ito sa suot na business suit, ngunit ang mga mata nito ay pagod dahil sa maghapong trabaho. "Hi, Ma!" bati ni Miguel. Lumapit ito sa kanya at magalang na nagmano. "Kumusta ang araw mo, anak?" Pilit pinasigla ni Teresa ang kanyang boses. "Okay lang naman po, Ma. Medyo busy lang sa company," sagot ni Miguel. Napansin nito ang mga basag na pinggan sa sahig. "Anong nangyari dito?" Agad na sumagot si Clarice. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Naku, honey, naaksidente si Mama. Nadulas sa kamay niya ang pinggan. Mabuti na lang at hindi siya nasugatan. Sinabihan ko na nga siyang magpahinga na lang at ako na ang bahala sa lahat." Tumingin si Miguel kay Teresa. "Okay lang po ba kayo, Ma? Hindi po ba kayo nasaktan?" Umiling si Teresa at pilit na ngumiti. Ang nangiting iyon ng kanyang kalasag. Ang sandata niya para protektahan ang anak mula sa katotohanang alam niyang dudurog dito. Ang katotohanang ang pinakamamahal nitong asawa ay isang halimaw na nagbabalat kayong anghel. "Okay lang ako, anak. Huwag mo akong alalahanin," sabi niya. "Pagod ka sa trabaho, magpahinga ka na." Si Mama talaga. Laging iniisip ang kapakanan natin," sabi ni Clarice, sabay yakap sa braso ng asawa. "Kaya mahal na mahal kita, Mama eh." Pinanood lang ni Teresa ang dalawa. Nakikita niya kung paano kumislap ang mga mata ni Miguel sa tuwing titingin ito kay Clarice. Nakikita niya ang pagmamahal at dahil sa pagmamahal na yon, handa siyang tiisin ang lahat. Handa siyang manahimik. Pagkatapos ng hapunan, habang nagkakape sila sa sala, masayang nagbalita si Miguel. "Dahil sa natapos nating malaking project sa company,
Naisip kong magbakasyon tayong tatlo. What do you think? Isang linggo sa Palawan? Agad na pumalakpak si Clarice. Wow, honey! That's a great idea. Matagal na rin nating hindi nagagawa yan. Tumingin si Miguel kay Teresa. Sasama po kayo, di ba ma? Para makalanghap naman kayo ng sariwang hangin. Bago pa man makasagot si Teresa, inunahan na siya ni Clarice. Oo naman, honey. Siyempre, isasama natin si Mama. Hindi magiging kompleto ang bakasyon natin kung wala siya. Masayang tumango si Miguel. Kontento na sa narinig. Hindi niya nakita ang paglingon ni Clarice sa matanda. Hindi niya nakita ang mga matang yon na hindi na nag-abala pang magtago ng babala. Isang malamig at nanunuot na tingin na nagsasabing, subukan mong gumawa ng eksena at pagsisisihan mo. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng buo niyang katawan. Isang linggo, 7 araw at 7 gabi na makukulong siya sa paraiso kasama ang demonyong nagbabantay sa kanya. Para kay Miguel, ang kanyang buhay ay halos perpekto. Isang matagumpay na kumpanya, isang maganda at mapagmahal na asawa, at isang ina na ligtas at inaalagaan sa ilalim ng kanyang bubong. Ngunit sa mga nakalipas na linggo, may isang maliit na tinik na unti-unting bumabaon sa kanyang isipan. Ang kanyang ina. Napansin niyang tila mas mabilis mapagod si Teresa ngayon. Mas madalas itong nakatulala. At kung minsan, kapag kinakausap niya ito, tila lumilipad sa malayo ang isip nito bago siya sagutin. Isang gabi, habang naghahapunan, inilahad ni Clarice ang masarap na sinigang na paborito ni Miguel. Honey, tikman mo. Espesyal yan para sa'yo. Nakangiting sabi ni Clarice. Salamat, mahal. Sagot ni Miguel bago bumaling sa kanyang ina. Ma, kumusta po ang pakiramdam niyo? Parang matamlay po kayo nitong mga nakaraan. Ngumiti si Teresa. Isang pilit na ngiti na hindi napansin ni Miguel. Okay lang ako, anak. Medyo masama lang ang gising ko. Sumingit si Clarice. Ang boses ay puno ng pag-unawa. Hayaan mo na, honey. Natural lang yan sa edad ni Mama. Pero huwag kang mag-alala. Pinapainom ko siya ng mga vitamins araw-araw para lumakas siya. Tumango si Miguel, ngunit hindi pa rin maalis ang bahagyang pag-aalala. Kinabukasan, nang dumating ang dati nilang kapitbahay na si Aling Nena para mag-abot ng mga mangga, isang bagay ang lalong nagpatibay sa kanyang kaba. Teresa, kumusta ka na? Masayang bati ni Aling Nena. Tumingin si Teresa sa bisita. May blankong ekspresyon sa kanyang mukha. Sino po sila? Nagulat si Aling Nena. Ako to, si Nena. Hindi mo na ba ako natatandaan? Mabilis na umalalay si Clarice. Nako, pagpasensyahan niyo na po, Aling Nena. Medyo makakalimutin na po talaga si Mama. Alam niyo na, katandaan. Ngumiti na lang si Aling Nena at nagpaalam din agad. Naiwan si Miguel na nakatayo doon. Kumunot ang noo. Imposibleng makalimutan ng kanyang ina, si Aling Nena. Magkababata ang mga ito. Kinagabihan, hindi sinasadyang natabig ni Miguel ang baso ng tubig sa mesita sa tabi ng kama ng kanyang ina. Nako, sorry po ma, sabi niya habang mabilis na kumukuha ng basahan. Habang pinupunasan niya ang sahig, napansin niya ang isang bagay na nakasingit sa ilalim ng maliit na cabinet. Isang puting blister pack ng gamot. Kinuha niya ito. Walang pangalan. Walang anumang nakasulat maliban sa ilang numero. Hindi pamilyar sa kanya ang itsura ng tableta. Sakto namang pumasok si Clarice. Honey, anong ginagawa mo dyan? Itinaas ni Miguel ang pakete ng gamot. Nakita ko to sa ilalim. Anong gamot yata to, Clarice? Tiningnan ito ni Clarice at bahagyang tumawa. Isang tawang magaan at walang bahid ng anumang kaba. Yan ba? Gamot lang yan sa sakit ng katawan, honey. Painkiller. Binili ko para kay Mama kasi minsan daw ay sumasakit ang mga kasukasuan niya. Kinuha ni Clarice ang gamot mula sa kamay niya. Medyo matapang to kaya hindi ko na inilalagay sa medicine cabinet.
Baka kasi mapainom niya ng wala sa oras. Ang paliwanag ni Clarice ay lohikal, makatuwiran, pero may isang bahagi sa isip ni Miguel na hindi mapalagay. Bakit kailangang itago? Sige, mahal. Magpapahinga na kami ni Mama, sabi ni Clarice sabay hila sa kurtina ng kwarto. Bumalik si Miguel sa kanilang silid. Dala-dala ang isang kakaibang bigat sa dibdib. Nahiga siya sa kama at napapikit. Pinagalitan niya ang sarili. Ano ba itong iniisip niya? Si Clarice pa ba ang pagdududahan niya? Ang asawa niyang walang ginawa kundi mahalin siya at alagaan ang kanyang ina? Marahil ay tama ito. Nag-aalala lang siya ng sobra. Binuksan niya ang telebisyon para libangin ang sarili. Inilipat-lipat ang mga channel hanggang sa tumigil ito sa isang late-night news program. Isang special report. Isang bagong modus operandi ang kasalukuyang iniimbestigahan ng mga awtoridad. Seryosong sabi ng reporter, kung saan ang mga target ay mga matatanda na may kaya sa buhay. Sila ay pinapainom ng isang uri ng unregistered na gamot, isang malakas na sedative na nagiging sanhi ng unti-unting paghina ng memorya at pagkalito. Napatayo si Miguel. Ang gamot na ito, pagpapatuloy ng reporter, ay nagpapamukhang senil o ulyanin na ang biktima na siyang ginagamit na dahilan ng mga suspek para maipasok sila sa mga nursing home at tuluyang makontrol ang kanilang mga ari-arian. Biglang ipinakita sa screen ang isang close-up na larawan ng ebidensya. Isang pamilyar na puting blister pack na walang anumang marka. Nanigas si Miguel sa kanyang kinatatayuan. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis, dumadagundong sa kanyang mga tainga. Iyon ang gamot. Walang duda. Iyon ang gamot na hawak niya kanina lang. Ang gamot na sinabi ni Clarice na isa lamang ordinaryong painkiller. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi maaari. Isang nagkataon lang ito. Isang malaking, nakakatakot na pagkakataon lamang. Ngunit habang tinititigan niya ang larawan sa telebisyon at inaalala ang blangkong tingin ng kanyang ina kanina, ang pagkalimot nito kay Aling Nena, ang pagiging matamlay nito, lahat ay biglang nagkaroon ng isang madilim at nakakakilabot na kahulugan. Dahan-dahan siyang lumingon, tiningnan ang nakasaradong pinto ng kwarto ng kanyang ina. Sa likod ng pintong yon, ano nga ba talaga ang nangyayari? Ang perpektong buhay na akala niya ay meron siya ay biglang nagkaroon ng isang malaking lamat. At sa ilalim ng kislap ng kanilang marangyang pamumuhay, pakiramdam ni Miguel ay may isang napakadilim na sikreto na malapit nang sumabog. Hindi nakatulog si Miguel ng gabing iyon. Ang bawat pagpikit ng kanyang mga mata ay nagbabalik sa imahe ng puting pakete ng gamot at sa seryosong mukha ng news reporter. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salitang sedative, paghina ng memorya, modus operandi. Pinagmasdan niya si Clarice na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Ang maamo nitong mukha sa dilim ay tila larawan ng kawalang malay. Ito ba talaga ang babaeng may kakayahang gumawa ng ganoong klaseng bagay? Ang babaeng pinangakuan niyang mamahalin habang buhay, parang may bumabara sa kanyang lalamunan. Ang pagsisinungaling sa sarili ay mas madali, ngunit hindi na niya kayang baliwalain ang mga piraso ng palaisipan na nabubuo sa kanyang harapan. Ang pagdududa, minsan na maitanim, ay parang isang ugat na gumagapang at sumisira sa lahat ng pundasyon ng tiwala. Kinabukasan, pinilit niyang umaktong normal, ngunit ang bawat ngiti ay mabigat at ang bawat salita ay maingat na pinipili. Sa almusal, habang nagtitimpla ng kape, sinimulan niya ang kanyang plano. Mahal, tawag niya kay Clarice, pinipilit na maging kaswal ang tono. Naisip ko lang, baka kailangan na nating mag-upgrade ng security system sa bahay. Tumingin si Clarice mula sa pagbabasa ng magazine. Oh, bakit naman?
Para sa safety nating lahat, mabilis niyang sagot. Lalo na para kay Mama. Alam mo na, baka kung minsan ay mag-isa siyang maglakad-lakad sa hardin o baka may makapasok na hindi natin alam. Mas maganda na yung sigurado tayo. Mga high definition na CCTV sa bawat sulok ng bahay sa labas at sa loob. Sa kanyang gulat, isang malapad na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clarice. That's a brilliant idea, honey. Ang galing mo talagang mag-isip. Siyempre, ang kaligtasan ni Mama ang pinakaimportante sa lahat. Go ahead, asikasuhin mo na agad. Tumango si Miguel habang isang malamig na kuryente ang dumaloy sa kanyang gulugod. Ang agarang pagsang-ayon nito, ang paggamit pa nito sa pangalan ng kanyang ina, ay mas lalong nagpatindi sa kanyang kaba. Pagdating sa opisina, hindi mga papeles ng kumpanya ang una niyang inatupag. Naghahanap siya sa internet ng pinakamahusay na security solutions provider sa syudad. Pinili niya ang isang kumpanya na kilala sa kanilang covert installation services. Idiniyal niya ang numero. "Good morning, sir. How can I help you?" Sabi ng boses sa kabilang linya. "Hello," sagot ni Miguel. Nilakasan ng loob. "Gusto kong magpakabit ng security camera sa bahay ko. Pero meron akong specific na request." "Ano po iyon, sir?" "Kailangan ko ng full coverage, pero ang pinaka-importante, kailangan ko ng ilang unit na halos hindi nakikita. Micro cameras. At ang pagkakabit nito ay kailangang maging discreet. Absolute discretion is required." May ilang sandaling katahimikan sa kabilang linya. "Naiintindihan po namin, sir. May mga special packages po kami para sa ganyang klaseng request. Saan po namin kailangang ilagay ang mga di pangkaraniwang camera na ito?" Huminga ng malalim si Miguel bago sumagot. "Sa living room, sa kusina, at isa sa loob ng kwarto ng nanay ko." Kinahaponan, dumating ang mga technician na nagpanggap bilang mga internet repairmen. Si Clarice pa mismo ang nagpapasok sa kanila. Walang kamalay-malay sa tunay nilang pakay. Mula sa kanyang cellphone sa opisina, pinanood ni Miguel ang bawat galaw nila. Ginagabayan ng installer sa pamamagitan ng text message kung saan eksaktong ilalagay ang mga nakatagong mata. Nang papaalis na siya sa trabaho, nakita niya mula sa bintana ng kanyang opisina ang kanyang ina na nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Mukha itong mas payat, mas marupok kaysa dati. Ang bigat ng kasalanan ay biglang dumagan sa kanyang mga balikat. Kasalanan dahil sa pagiging bulag niya. Kasalanan dahil sa pagdududa niya ngayon sa sarili niyang asawa. Sana mali ako, bulong niya sa sarili. Panginoon, sana mali ang lahat ng hinala ko. Ngunit alam niyang hindi na siya maaaring umatras. Para sa kanyang ina, kailangan niyang malaman ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng masayang mukha ni Clarice. "Honey, tapos na. Ang galing. Ang linaw ng mga kamera. Tiningnan ko sa monitor. Feeling ko tuloy mas safe na si Mama." Ngumiti lang si Miguel. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Nang gabing iyon, habang nasa loob siya ng banyo, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Isang notifikasyon mula sa security app. System online. All cameras are now connected and recording. Lumabas siya ng banyo at nakitang abala si Clarice sa pag-ayos ng buhok. Dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng kama. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ito na. Binuksan niya ang app. Lumabas sa screen ang iba't ibang video feeds. Kusina, hardin, gate, at ang feed na may label na living room. Nanginginig ang daliri niyang pinindot iyon. Bumungad sa kanya ang live na imahe ng kanilang sala. Nakaupo doon ang kanyang ina, mag-isang nanonood ng telebisyon. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok sa frame si Clarice, may dalang isang baso ng tubig. Humigpit ang hawak ni Miguel sa kanyang cellphone. Pinanood niya ang bawat galaw, pinakinggan ang bawat salita. Naghihintay sa isang bagay na magpapatunay na ang lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali lamang. Ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang panunood na ito
ay hindi magdadala ng kapayapaan. Ito ang simula ng pagbubukas ng isang pinto. Isang pinto na sa oras na mabuksan niya ay hindi na niya kailanman maisasara pang muli. At sa likod nito ay nag-aabang ang katotohanang maaaring sumira sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Nasa gitna ng isang mahalagang board meeting si Miguel, ngunit ang kanyang isip ay wala sa mga numerong ipinapakita sa screen. Ito ay nasa kanyang cellphone na nakatago sa ilalim ng mesa, bukas sa security app. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa isang maliit na bintana na nagpapakita ng live feed mula sa kanilang sala. Biglang nag-ring ang kanyang telepono. Si Clarice. Humingi siya ng paumanhin sa mga board members at mabilis na sinagot ang tawag. "Hello, honey." Ang masayang boses ni Clarice ang bumungad sa kanya, sapat na lakas para marinig ng mga katabi niya. "Kumusta ang meeting? Huwag kang mag-alala sa amin ni Mama dito. Nag-i-enjoy lang kami, nagkwekwentuhan." Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Miguel. Tumingin siya sa screen ng app. Ang kanyang ina ay tahimik na nakaupo sa sopa, habang si Clarice ay nasa kusina. Malayo dito. Walang kwentuhang nagaganap. "That's good to hear, mahal." Pilit niyang pinanatiling kalmado ang kanyang boses. "Sige, I have to go. I'll call you later." Pagkababa ng tawag, hindi na niya napigilan ang sarili. Itinutok niya ang kanyang atensyon sa mga recording ng araw na yon. Nag-rewind siya sa oras ng tanghalian. Ang eksena ay payapa sa simula. Inihain ni Clarice ang isang bowl ng sopas sa harap ni Teresa. Nagsimulang kumain ang matanda, ngunit marahan. Bawat subo ay mabagal at nanginginig pa ng bahagya ang mga kamay nito. Nakita ni Miguel kung paano napalitan ng inis ang peking ngiti ni Clarice habang pinapanood ang biyenan. Lumapit ito at sa pamamagitan ng sensitibong mikropono ng kamera, narinig ni Miguel ang pabulong ngunit matalas na mga salita. "Bilisan mo naman, ma. Wala akong buong araw para bantayan ka lang kumain." Napayuko si Teresa at binilisan ng pagkain, ngunit sa pagmamadali, natapunan ng kaunting sabaw ang mamahaling bestida ni Clarice. Iyon na ang nag-trigger sa lahat. "Ano ba?" sigaw ni Clarice. Ang boses ay hindi na pabulungo. Mabilis nitong hinablot ang bowl ng sopas mula sa mesa. "Wala ka na talagang ginawang tama. Ang kupad-kupad mo na, ang dumi-dumi mo pa. Peste ka talaga sa buhay ko." Sa kanyang panonood, nanigas ang mga daliri ni Miguel. Nakita niya kung paano sinadyang itapon ni Clarice ang natitirang sopas sa sahig, malapit sa paanan ng kanyang ina. "Ayan, linisin mo yan," utos ni Clarice. "Tutal, yan lang naman ang alam mong gawin. 'Di ba? Ang magkalat." Pagkatapos ay tinalikuran na nito si Teresa. Iniwan itong mag-isang nakatitig sa natapong pagkain. Nanginig ang kamay ni Miguel na may hawak sa cellphone. Isang nag-aalab na galit ang umakyat mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sirain ang lahat ng gamit sa loob ng conference room. Gusto niyang umuwi at harapin ang babaeng tinawag niyang asawa. Ngunit ang galit ay mabilis na napalitan ng isang bagay na mas malalim at mas masakit. Isang matinding kirot sa kanyang puso. Ang pinakamasakit na parte ng video ay hindi ang mga sigaw o ang pagtapon ng sopas. Ito ay ang mga sumunod na sandali. Pinanood niya ang kanyang ina, ang babaeng nag-aruga sa kanya, na dahan-dahang lumuhod sa sahig. Gamit ang isang basahan at ang nanginginig nitong mga kamay, isa-isa niyang pinulot ang mga gulay at sinimulang punasan ang sahig. Walang luha sa mga mata nito, tanging isang blangkong pagtanggap sa kanyang kapalaran. Isang pagka-resign na tila sanay na ito sa ganitong uri ng pagtrato. At para kay Miguel, iyon ang pinakamatinding sampal ng katotohanan. Ilang beses na itong nangyari, ilang beses nang tiniis ng kanyang ina ang ganitong pag-aalipusta habang siya ay abala sa pagpapayaman, sa pagbuo ng isang perpektong buhay na isa lamang palang kasinungalingan. Pinatay niya ang video,
Hindi na niya kaya. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Miguel, sinubukan niyang maging normal. Pinilit niyang ngumiti. Sinalubong siya ni Clarice ng isang halik. At ang dating nagpapakalmang halik na yon ay parang lason na ngayon sa kanyang mga labi. "Kumusta ang araw niyo ni Mama?" tanong niya. Ang bawat salita ay parang bubog na lumalabas sa kanyang bibig. "Ay, okay na okay, honey." Masayang sagot ni Clarice. "Nag-bake pa nga kami ng cookies. Di ba, Ma?" Lumingon si Miguel sa kanyang ina na tahimik na nakaupo sa sopa. Tumingin ito sa kanya at sa isang saglit, nakita niya ang isang kislap ng takot at pakiusap sa mga mata nito bago ito pilit na ngumiti. "Oo, anak," mahinang sagot ni Teresa. "Masaya ang araw namin. Maayos ang lahat." Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Miguel. Kahit sa gitna ng pagdurusa, pinoprotektahan pa rin siya nito. Ikinukubli ang katotohanan para sa kanyang kapakanan. Nagpatuloy ang gabi sa isang pekeng normalidad. Ngunit hindi na maalis ni Miguel ang mga imahe sa kanyang isipan. Ang imahe ng kanyang ina na lumuluhod, naglilinis ng kalat na hindi nito ginawa. Habang ang mundo niya ay patuloy na umiikot na, parang walang nangyayari. Habang naghahanda silang matulog, muling binuksan ni Miguel ang live feed. Nakita niya si Clarice na pumasok sa kwarto ng kanyang ina. May dala itong isang baso ng tubig at isang maliit na tableta sa palad. "Oras na po ng gamot, Mama," narinig niyang sabi ni Clarice sa malambing na tono. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Miguel. Eto na, ang gamot na nagsimula ng lahat. Ang gamot ng kanyang pagdududa. At ngayon, mapapanood niya mismo kung paano nito ipapainom ang lason sa pinakamamahal niyang ina. Parang huminto ang mundo ni Miguel, ang tanging gumagalaw na lang ay ang eksena sa loob ng maliit na screen ng kanyang cellphone. Hawak niya ang telepono ng napakahigpit. Ang mga buto sa kanyang daliri ay halos pumuti na. Pinipigilan niya ang kanyang paghinga. Bawat ugat sa kanyang katawan ay tensyonado. Sa screen, iniaabot ni Clarice ang tableta at baso ng tubig kay Teresa. Ngunit sa pagkakataong ito, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Umiling si Teresa. Isang mabagal ngunit desididong pag-iling. "Ayoko niyan, Clarice," mahinang sabi ng matanda. Ngunit sapat na ang lakas para marinig ng mikropono. "Nahihilo ako kapag iniinom ko yan. Parang umiikot ang buong kwarto." Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Miguel. "Laban, Ma. Laban," halos isigaw ng kanyang isipan. Ngunit ang ngiti sa mukha ni Clarice ay dahan-dahang naglaho na parang isang kandilang hinipan ng isang malamig na hangin. Nawala ang pagkukunwaring kabaitan. Ang lumitaw na kapalit ay isang bagay na nakakakilabot. Lumapit si Clarice sa kanyang biyenan. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagbabanta. Yumuko ito. Ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa mukha ni Teresa. Nang magsalita itong muli, ang boses nito ay hindi na malambing. Ito ay isang pabulong na may halong lason. "Inuulit ko, Mama. Inumin niyo ang gamot." "Ayoko," giit ni Teresa. Ang boses ay nanginginig na sa takot. "Talaga?" sabi ni Clarice. Isang mapanganib na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Sige, kung hindi niyo iinumin to, bukas na bukas din, sasabihin ko kay Miguel na tuluyan na kayong nababaliw, na nagwawala na kayo, na nagsasalita kayo mag-isa. At alam niyo kung ano ang gagawin niya? Maniniwala siya sa akin dahil asawa niya ako. At ikaw, isa ka lang matandang pabigat." Bawat salita ay parang suntok na naramdaman mismo ni Miguel. Ang kanyang dugo ay biglang kumulo. Isang nag-aalab na puot ang mabilis na umakyat at pumuno sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Ipadadala ka niya sa isang lugar kung saan puro baliw ang kasama mo. Patuloy ni Clarice, ang bawat pantig ay idinidiin na parang patalim. Isang lugar na madilim at malungkot. At sisiguraduhin kong hindi ka na niya kailanman dadalawin pa.
Gusto niyo ba yon, Mama? Na hindi na muling makita ang kaisa-isa niyong anak? Nakita ni Miguel sa screen kung paano nagsimulang mamuo ang mga luha sa mga mata ng kanyang ina. Ang kaninang pagtanggi ay nabasag at naging purong takot. Ang babaeng nagpalaki sa kanya, na laging matatag at puno ng tapang, ay ngayoy parang isang basang sisiw sa harap ng isang ahas. Walang pag-aalinlangang kinuha ni Teresa ang tableta. Nanginginig ang kamay, isinubo niya ito, at nilunok kasama ng tubig at ng sarili niyang mga luha. Napanood ni Miguel ang lahat ng iyon, at sa sandaling iyon, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nag-ugnay-ugnay sa isang malinaw at nakakayanig na larawan. Ang ulat sa balita, ang pagiging makakalimutin ng ina, ang galit ni Clarice at ang gamot. Hindi ito simpleng pang-aabuso, hindi ito simpleng pagmamaltrato. Ito ay isang plano, isang masama at kalkuladong plano. Ang kanyang asawa ay sadyang nilalason ang kanyang ina. Unti-unti, araw-araw, para sirain ang isip nito, para gawin itong isang halamang walang malay, para magkaroon ng perpektong dahilan na itapon ito sa isang lugar kung saan hindi na ito magiging sagabal. Isang tawa ang biglang kumawala sa bibig ni Miguel. Isang tawang walang saya, puno ng sakit at pait. Nababaliw na ba siya? Ito ba talaga ang nangyayari sa loob ng kanyang perpektong pamilya? Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang hindi mapigilan. Halos mabitawan niya ang kanyang cellphone. At sa gitna ng kanyang pagkasindak, isang tunog mula sa video ang muling kumuha ng kanyang atensyon. Nagring ang cellphone ni Clarice. Mabilis itong lumabas ng kwarto ni Teresa at sinagot ang tawag sa may pasilyo. Nananatiling nakatutok ang kamera sa pintuan. Hindi malinaw ang boses, ngunit dahil sa katahimikan ng gabi, narinig ni Miguel ang ilang salita, mga salitang sinabi ni Clarice sa nag-aalala at galit na tono. Wala pa. Bigyan niyo pa ako ng oras. May ilang sandaling katahimikan. Alam ko, kailangan ko ng pera. Malaki. Ang mga buwisit na humahabol sa akin, malapit na. Kailangan kong bilisan. Pera. Iyon ang huling piraso. Ang nawawalang motibo. Ang ugat ng lahat ng kasamaang ito. Hindi na niya kinaya. Mabilis niyang pinatay ang app. Bago pa siya makagawa ng isang bagay na pagsisisihan niya, tumayo siya at lumabas ng kwarto. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo bago siya sumabog. Habang nakatayo siya sa dilim ng kanilang hardin, ang malamig na hangin ng gabi ay walang nagawa para palamigin ang nag-aapoy na galit at sakit sa kanyang puso. Ang babaeng natutulog sa kanyang kama ay hindi isang anghel. Ito ay isang demonyo. At ang demonyong yon ay dahan-dahang sinisira ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay at ang pinakamasakit sa lahat. Pinahintulutan niya itong mangyari. Nakasandal si Clarice sa malamig na pader ng kanyang walk-in closet, isang lugar na karaniwang nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan at tagumpay. Ngunit ngayon, ang mga hilera ng mamahaling damit at sapatos ay tila mga pader ng isang kulungan na unti-unting sumisikip sa kanya. Wala akong pakialam. Kung paano mo gagawin? Sigaw ng isang garalgal na boses mula sa kanyang cellphone. Ang usapan ay usapan. Katapusan ng linggo, Clarice. Kung wala kang pera, baka katawan mo na lang ang ibenta namin ng pira-piraso. Nanginginig ang kamay ni Clarice habang pinapatay ang tawag. Napahawak siya sa kanyang sentido. Ang utang, ang napakalaking utang na nagsimula sa ilang siguradong investment at nauwi sa sunod-sunod na pagkatalo sa mga ilegal na sugalan. Ito ang sikretong dahan-dahang pumapatay sa kanya. Saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Tanong niya sa sarili. Ang allowance na binibigay ni Miguel ay malaki, ngunit hindi sapat para takpan ang butas na hinukay niya. Napatingin siya sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng maganda, sopistikada,
at hinahangaan ng lahat. Ang asawa ng respetadong CEO na si Miguel Sandoval. Hindi niya hahayaang masira ang lahat ng ito. Hindi niya hahayaang bumalik siya sa putik kung saan siya nanggaling. Ang alaala ng kahirapan ay isang multo na palagi niyang tinatakbuhan, pero kailangan niyang kumilos ng mabilis. At may isa pang bagay na bumabagabag sa kanya. Si Miguel. Nitong mga nakaraang araw, napapansin niyang kakaiba ito. Mas tahimik, mas mapanuri ang mga tingin. Bigla na lang itong nagtanong tungkol sa gamot ng matanda. At ang biglaang pagpapakabit nito ng mga security camera. Sinabi nitong para sa kaligtasan, ngunit hindi maalis sa isip ni Clarice ang isang maliit na tinig ng pagdududa. Nagiging paranoid ka lang, Clarice, sabi niya sa sarili. Stress lang yan sa trabaho, ngunit hindi na siya maaaring maging kampante. Kailangan niyang bilisan ang plano. Kailangan niyang alisin ang pinakamalaking hadlang sa kanyang kalayaan. Ang matandang iyon. Kinuha niyang muli ang kanyang cellphone at naghahanap ng numero. Idinial niya ito. At nang may sumagot, ang kanyang boses ay biglang naging malambing at puno ng dalamhati. Hello? Good afternoon. Panimula niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig na parang malapit ng umiyak. Tumatawag po ako para mag-inquire tungkol po sa nanay ng asawa ko. Meron po kasi siyang demensya. Binigyan niya ng diin ang huling salita. Nitong mga nakaraan po kasi, nagiging bayolente na siya. Pagsisinungaling niya, ang bawat salita ay maingat na pinipili. Nananakit. At delikado na po siya sa kanyang sarili. Gusto lang po namin siyang mabigyan ng pinakamahusay na pangangalaga sa isang lugar na ligtas para sa kanya. Isang lugar na tulad ng sa inyo. Habang nakikipag-usap sa kinatawan ng pinakamahal at eksklusibong nursing home sa bansa, ang kanyang isip ay naglalaro na ng mga susunod na eksena. Ang madamdaming pagpapaalam, ang mga luha ng isang mapagmahal na manugang, ang paghanga ng lahat sa kanyang sakripisyo, at pagkatapos, ang kalayaan. Ang kontrol sa lahat ng pera at ari-arian ni Miguel. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam niya ay bahagyang gumaan ang kanyang dibdib. Mayroon na siyang malinaw na daan. Ngunit ang plano ay mangangailangan ng oras. At ang mga pating na humahabol sa kanya ay wala ng pasensya. Kailangan niya ng pera. Ngayon din, lumabas siya ng closet at maingat na naglakad papunta sa sala. Tiningnan niya kung nasaan ang matanda. Natutulog ito sa kanyang silya, marahil ay epekto ng gamot na ipinainom niya kanina. Si Miguel naman ay nasa trabaho pa. Perpekto. Lumapit siya sa isang antigong florera na nakapatong sa isang mesita. Isang heirloom ng pamilya Sandoval, sabi ni Miguel. Gawa sa purong porselana at may disenyong ginto. Alam niyang napakalaki ng halaga nito. Maingat niyang tiningnan ang paligid bago kinuha ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang kamera at nagsimulang kumuha ng litrato ng florera mula sa iba't ibang anggulo. Siguradong makikita ang bawat detalye. Ito ang ipapadala niya sa isang art dealer na kilala niya. Isang mabilis at tahimik na transaksyon. Sapat na para pansamantalang patahimikin ang mga buwitre. Isang walang kwentang palamuti lang naman. Bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang mga litrato. Mas may pakinabang pa to kung magiging pera. Nakangisi siyang tumalikod, kontento sa kanyang sarili, handa nang bumalik sa kanyang silid para ipadala ang mga larawan. Ngunit sa kanyang paglingon, halos mapaatras siya sa gulat. Doon, nakatayo sa may pintuan ng kusina ay si Teresa. Gising ito. Nakatitig ito sa kanya. Ang mga mata ng matanda, bagamat bahagyang malabo dahil sa gamot, ay nakatuon sa kanya. O marahil, sa florerang hawak niya. May narinig ba ito? May naintindihan ba ito? Biglang kumabog ng malakas ang puso ni Clarice, hindi dahil sa konsensya, kundi sa takot na mahuli. Ang galit ay isang apoy na kayang sunugin ang lahat sa kanyang daraanan. Ngunit nang mawala ang unang bugso ng puot,
Ang naiwan kay Miguel ay isang nakakaparalisang pakiramdam ng pag-iisa. Paano niya ito lalabanan? Paano niya haharapin ang isang halimaw na natutulog sa tabi niya gabi-gabi? Kung susugurin niya si Clarice ngayon, itatanggi nito ang lahat. Sasabihin nitong gawa-gawa lang niya ang mga video. Sasabihin nitong nababaliw na siya. At sa galing nitong umarte, baka siya pa ang paniwalaan ng lahat. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng isang taong hindi kailanman magdududa sa kanya. Isang taong mas kilala siya kaysa sa sarili niya. Habang nagmamaneho ng walang tiyak na direksyon kinabukasan, isang pangalan at isang mukha ang pumasok sa kanyang isipan. Isang mukhang laging nakangiti at mga kamay na laging handang umalalay sa kanya noong siya'y bata pa. Yaya Elena. Ang dati niyang yaya. Ang pangalawang ina na nag-alaga sa kanya mula pagkabata at ang naging matalik na kaibigan ng kanyang ina bago ito nagretiro. Mabilis niyang iniliko ang sasakyan patungo sa maliit ngunit maaliwalas na bahay nito sa kalapit na bayan. Nagulat si Yaya Elena nang makita siya sa pintuan. Ang mukha ay gusot sa pag-aalala. Miguel, anak, anong ginagawa mo dito? May problema ba? Bungad nito agad. Ang mga matang sanay ng kumilatis sa kanya ay agad na nakita ang bigat na kanyang dinadala. Walang salitang lumabas sa bibig ni Miguel. Tumangulang siya at niyakap ang matanda. Sa yakap na yon, bumalik ang lahat. Ang pakiramdam ng pagiging ligtas. Ang pakiramdam ng pagiging isang bata na may matatakbuhan. Yaya, kailangan ko po ng tulong. Halos pabulong niyang sabi nang bitawan niya ito. Sa loob ng maliit na sala ni Yaya Elena na napapalibutan ng mga lumang litrato nila, ikinuwento ni Miguel ang lahat. Mula sa gamot na nakita niya hanggang sa ulat sa balita. Ngunit alam niyang kulang ang mga salita. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Yaya, kailangan niyo po itong makita. Ipinakita niya ang mga video. Ang video ng pagtapon ng sopas. Ang video ng paninigaw. At ang pinakamasakit sa lahat, ang video kung saan pinilit ni Clarice na inumin ni Teresa ang gamot. Sa simula, pagkalito ang makikita sa mukha ni Yaya Elena. Pagkatapos ay pagkabigla. At habang tumatagal, ang pagkabigla ay naging pangingilabot. Tinakpan nito ang kanyang bibig at ang mga luhang kanina pa namumuo ay tuluyan nang bumagsak sa kanyang mga pisngi. Diyos ko po, hagulgol ng matanda. Ang demonyong babae na yan. Alam ko na. Matagal na akong may hinala. Tumingin si Miguel. Nagulat sa sinabi nito. Ano po ang ibig niyong sabihin, Yaya? Pinunasan ni Yaya Elena ang kanyang mga luha. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng galit. Noong huling dalaw ko sa inyo, narinig ko siyang bumubulong. Sabi niya, kailan ba mawawala ang amoy matanda sa bahay na to? Akala niya ay hindi ko narinig. At natatandaan mo ba yung maliit na baul ng mga lumang litrato ni Teresa? Bigla na lang nawala. Sabi ni Clarice ay itinapon na daw dahil kinakain na ng anay. Pero alam kong nagsisinungaling siya. Unti-unti niyang binubura ang alaala ng nanay mo sa sarili ninyong pamamahay. Ang bawat salitang binitawan ni Yaya Elena ay nagpatibay sa determinasyon ni Miguel. Hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Ano ang plano mo, anak? Tanong ni Yaya Elena. Ang boses ay matatag na ngayon. Hindi ko pa po alam, Yaya. Pag-amin ni Miguel. Hindi ko siya pwedeng basta-basta na lang harapin. Matalino siya. Kailangan ko ng isang patibong na hindi na niya matatakasan. Kailangan ko ng ebidensyang hindi na niya kayang itanggi sa harap ng maraming tao. Tumayo si Yaya Elena at naglakad-lakad sa loob ng sala. Ang isip ay malalim na nag-iisip. Bigla itong huminto. Ang charity party, sabi nito. Kumunot ang noo ni Miguel. Anong party? Ang malaking fundraising party na inoorganisa ni Clarice. Gaganapin sa bahay ninyo sa Sabado ng gabi. Paalala nito.
Ang sabi niya, para daw sa mga matatandang ulila. Ang plastic na babaeng yon. Iyon ang gabi kung saan lahat ng kaibigan niya, lahat ng mga kasosyo mo sa negosyo ay nandoon. Iyon ang gabi kung saan siya ang bida. Isang ideya ang biglang nabuo sa isip ni Miguel. Isang mapanganib, ngunit perpektong ideya. Ang entablado ng tagumpay ni Clarice, iyon din ang magiging entablado ng kanyang pagbagsak. Tumingin si Yaya Elena sa kanya, ang mga mata ay nag-aalab. Gagamitin natin ang sarili niyang entablado para sirain siya, Miguel. Sa harap ng lahat ng taong gusto niyang pahangain, ilalabas natin ang totoo niyang pagkatao. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, isang tunay na liwanag ng pag-asa ang naramdaman ni Miguel. Hindi na siya nag-iisa at mayroon na silang plano. Ang ingay ng party ay isang dagat na unti-unting lumulunod kay Teresa. Ang masasayang tawanan, ang kalansing ng mga kopita, at ang malamyos na musika ay parang mga alon na humahampas sa kanyang pagod na isipan. Nakaupo siya sa isang silyang itinabi, sa isang sulok, isang palamuti sa sarili niyang tahanan, isang aninong pinagmamasdan ang maningning na pagtatanghal ng kanyang manugang. Si Clarice ang bituin ng gabing iyon. Nakasuot ito ng isang kumikinang na pulang bestida. Bawat galaw ay puno ng karangyaan at kumpiyansa. Bawat bisita ay binabati nito ng isang matamis na ngiti, ang perpektong may bahay, ang perpektong asawa, ang perpektong manugang. Nang tumayo si Clarice sa maliit na entablado para magbigay ng talumpati, ang lahat ay tumahimik. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya, ang boses ay malinaw at puno ng sinseridad. Nagpapasalamat ako sa inyong pagdalo ngayong gabi para suportahan ang isang layuning napakalapit sa aking puso, ang kapakanan ng mga nakatatanda. Napayuko si Teresa, isang magandang kasinungalingan, isang perpektong pagkukunwari. Ang ating mga magulang, ang ating mga lolo at lola, sila ang pundasyon ng ating buhay. Patuloy ni Clarice. Ang mga mata ay tila nangingilid sa luha. Utang natin sa kanila ang lahat. At ang pinakamaliit na bagay na maibibigay natin sa kanila ay ang ating pagmamahal, pag-unawa, at walang sawang pag-aalaga. Pumalakpak ang mga tao. Nabibighani sa kanyang mga salita. Walang sino man sa kanila ang nakakaalam sa dilim na nagkukubli sa likod ng mga salitang iyon. Pagkatapos ng talumpati, lumapit si Clarice kay Teresa. Ang nangiti ay hindi pa rin nawawala. Halika mama, samahan niyo po ako sa hardin. Ipakikilala ko kayo sa ilang mga kaibigan. Walang nagawa si Teresa kundi sumunod. Habang naglalakad sila sa gitna ng maraming tao, bigla na lang siyang natalisod. Isang paa ang tila sumabit sa kanyang sakong. Nawalan siya ng balanse. Sa kanyang pagbagsak, nahagip niya ang isang mesitang may mga nakasinding kandila. Nagtilian ang mga tao nang bumagsak ang mga kandila sa mamahaling carpet, lumilikha ng maliit na apoy. Diyos ko! Mama! Sigaw ni Clarice. Ang boses ay puno ng pagkataranta. Mabilis na naapula ng mga waiter ang apoy, ngunit ang atensyon ng lahat ay nakay Teresa na. Mama, okay ka lang ba? Tanong ni Clarice. Mabilis siyang inaalalayan. Ano po bang nangyari? Hindi ko alam. May sumabit sa paa ko. Nauutal na sagot ni Teresa, ngunit walang naniwala sa kanya. Ang nakita lang nila ay isang matandang naging pabaya. Isang matandang muntik nang maging sanhi ng isang malaking sakuna. Dinala siya ni Clarice sa isang mas tahimik na bahagi ng bahay kung saan nakapaligid ang ilan sa mga pinakamahalagang bisita. At doon, sinimulan ni Clarice ang huling akto ng kanyang dula. Umiiyak ito, mga totoong luha ng isang magaling na aktres. Pasensya na po kayo, sabi niya sa mga bisita. Ang boses ay basag. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Mahal na mahal ko po si Mama. Pero
Nagiging delikado na po siya para sa kanyang sarili. Isang babaeng may suot na perlas ang humaplos sa likod ni Clarice. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Hija. Ginagawa mo na ang lahat. Sinubukan ko na po ang lahat. Patuloy ni Clarice sa kanyang paghagulgol. Pero habang tumatagal, lumalala ang kanyang pagkalimot. At ngayon, ito na. Baka dumating ang araw na masaktan niya ang sarili niya nang hindi sinasadya. Tumingin siya sa mga bisita. Ang mga mata ay puno ng sakit at pag-aalala. Kaya nakapagdesisyon na po kami ni Miguel. Sabi niya, ang bawat salita ay mabigat. Isang napakasakit na desisyon. Ngunit para sa kanyang kaligtasan, kailangan na naming ilipat si Mama sa isang special care facility. Isang lugar kung saan mababantayan siya ng mga profesional 24 na oras. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Teresa. Iyon na, ang katapusan, ang katuparan ng pinakamasamang bangungot niya. Itatapon siya, iaalisan ng dignidad, at ang pinakamasakit sa lahat, ginagamit pa ang pangalan ng kanyang anak para gawin ito. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng isang taong tutulong. Nakita niya si Miguel, nakatayo sa di kalayuan, malapit sa entablado. Nakatingin ito sa kanila, ngunit ang mukha nito ay walang emosyon, walang galit, walang awa, walang pagtutol. Tila sang-ayon ito sa lahat ng sinasabi ni Clarice. Isang matinding kirot ang tumagos sa puso ni Teresa, mas masakit pa sa kahit anong pisikal na sakit na naramdaman niya. Ang kanyang anak, ang kanyang Miguel. Sumuko na rin ito. Iniwan na siya. Ito na ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Ang pakiramdam ng pagiging tunay na nag-iisa. Lumapit si Clarice sa kanya. Ang mga luha ay patuloy pa rin sa pag-agos. At niyakap siya. Isang yakap na malamig at walang buhay. At habang nakayakap ito, isang bulong ang gumapang sa kanyang tainga. Isang bulong na para sa kanya lamang. Tapos na ang laro, matanda. Oras na para mag-empake ka at maglaho sa buhay namin. Ang mga salita ni Clarice ay parang isang lason na gumapang sa tainga ni Teresa. Ngunit para kay Miguel, ito ang hudyat. Ito ang pinal na senyales na tapusin na ang lahat ng pagkukunwari. Habang nakayakap pa si Clarice sa kanyang ina, dahan-dahang humakbang si Miguel paalis sa kanyang kinatatayuan. Bawat hakbang niya ay mabigat. Bawat hakbang ay may layunin. Ang kaninang blangkong muka ay napalitan ng isang ekspresyong malamig pa sa yelo. Ang lahat ng sakit, galit at pagsisisi na kinimkim niya sa mga nakalipas na araw ay ngayon naging isang matalas na patalim ng determinasyon. Natahimik ang mga bisita sa paligid nang makita siyang umakyat sa maliit na entablado. Kinuha niya ang mikropono. Tumingin si Clarice sa kanya. Ang mga peking luha ay natuyo na, napalitan ng pagkalito. Miguel, anong ginagawa mo? Tanong nito. Hindi siya pinansin ni Miguel. Sa halip, tiningnan niya ang mga bisita, ang mga kaibigan, ang mga kasosyo. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatahimik sa buong hardin. Humugot siya ng isang maliit na remote control mula sa kanyang bulsa. Maraming salamat sa napakagandang pagtatanghal ng aking asawa. Itinaas niya ang remote. Salamat sa iyong napakagaling na pag-arte, Clarice. At ngayon, para sa huling bahagi ng ating programa, nais kong panoorin ninyong lahat ang isang maikling pelikula. Isang pag-click. Sa isang iglap, ang malaking puting screen sa likod ng entablado na kanina'y nagpapakita lang ng logo ng charity ay biglang umitim at pagkatapos ay nagliwanag. Unang lumabas ang eksena sa kusina. Ang malinaw na HD na video ng pagtapon ni Clarice sa sopas ng kanyang ina. Ang malutong na audio ay narinig ng lahat. Ang sigaw, ang mga salitang peste at pabigat. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga tao. Napatingin sila mula sa screen papunta kay Clarice na ngayon ay namumutla na parang isang multo. Aano to? Miguel,
Anong kalokohan to? Sigaw ni Clarice. Ngunit hindi pa tapos ang video. Sinundan ito ng eksena kung saan pinipilit ni Clarice na inumin ni Teresa ang gamot. Ang kanyang mga pabulong na pananakot ay pinalakas ng mga speaker. Umaling-awngaw sa buong paligid. Ipadadala kanya sa isang lugar kung saan puro baliwang kasama mo. Sisiguraduhin kong hindi ka na niya kailanman dadalawin pa. Sa isang sulok, narinig ang malakas na paghagulgol ni Yaya Elena. Isang tunog ng purong sakit na lalong nagpatotoo sa lahat. Ang mga bisita ay hindi na bumubulong. Sila ay tahasang nagagalit. Ang mga tingin ng paghanga kay Clarice ay napalitan ng tingin ng pagkasuklam. Peke yan! Gawa-gawa lang yan! Desperadong sigaw ni Clarice, sinusubukang lumapit sa entablado. Miguel, patayin mo yan! Patayin mo yan ngayon din! Ngunit hindi gumalaw si Miguel. Hinayaan niyang magpatuloy ang video, ipinapakita ang iba't ibang clip ng pang-aabuso, maliliit at malalaki, na bumuo sa isang malaking larawan ng hindi mailarawang kalupitan. Nawala na sa sarili si Clarice. Ang kanyang magandang ayos ay nagusot. Ang kanyang mukha ay nabura na ng lahat ng pagkukunwari. At ang lumabas ay isang mukha ng purong-purong kasamaan at desperasyon. Sumugod siya, sinusubukang agawin ang remote mula kay Miguel. Ngunit bago pa man niya ito maabot, bumukas ang mga malalaking pinto ng hardin. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis. Ang kanilang presensya ay nagdala ng isang mabigat at pinal na katahimikan. Lumapit ang isa sa kanila kay Clarice na ngayon ay natigilan sa gitna ng kanyang pagwawala. Ma'am Clarice Sandoval, tanong ng pulis. Ang boses ay formal at walang emosyon. Hindi makasagot si Clarice. Iniimbitahan ka namin sa presinto. Ikaw ay nahaharap sa kasong pagmamaltrato at sinadyang pananakit base sa mga ebidensyang isinumite laban sa'yo. Nang ilabas ng pulis ang posas, doon na tuluyang gumuho ang mundo ni Clarice. Hindi niyo pwedeng gawin to sa akin. Sigaw niya nagpupumiglas. Miguel, sabihin mo sa kanila. Miguel. Habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis, lumingon siyang muli kay Miguel. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkamuhi. Magsisisi ka dahil dito, Miguel. Magsisisi ka! Hindi siya pinansin ni Miguel. Hindi na niya tiningnan ang babaeng sumira sa kanyang tiwala. Dahan-dahan, ibinaba niya ang mikropono. Bumaba siya sa entablado, nilagpasan ang mga nabiglang mukha ng mga tao at lumakad patungo sa iisang direksyon. Lumapit siya sa kanyang ina na hanggang ngayon nakaupo pa rin, tulala, nanginginig at umiiyak ng tahimik. At doon, sa harap ng lahat, sa gitna ng nasirang party at nawasak na mga kasinungalingan, dahan-dahang lumuhod si Miguel sa paanan ng kanyang ina. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng syudad ay napalitan ng huni ng mga kuliglig. Ang malamig na sahig na gawa sa marmol ay napalitan ng lupang dinidiligan tuwing umaga. Ang amoy ng mamahaling pabango ay napalitan ng halimuyak ng mga bulaklak at sariwang hangin. Naibenta na ni Miguel ang mansyon, ang pugad ng mga kasinungalingan at sakit. Isinuko na rin niya ang kanyang posisyon bilang CEO at ipinagbili ang karamihan sa kanyang shares sa kumpanya. Ang perang natira ay sapat lang para bilhin ang isang maliit na lupa at bahay sa probinsya, isang lugar na malayo sa lahat ng alaala ng kanilang bangungot. Ang dating makapangyarihang CEO ay isa na ngayong simpleng tao. Ang kanyang mga araw ay hindi na nagsisimula sa mga board meeting, kundi sa pag-iigib ng tubig at paghahanda ng almusal. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay lang sa pagpirma ng mga kontrata, ay sanay na ngayon sa pagbubungkal ng lupa para sa maliit nilang gulayan. Nahatulan si Clarice ng mahabang pagkakakulong, ngunit para kay Miguel, ang hustisya ay hindi nagbigay ng kasiyahan, kundi isang paalala lamang ng kanyang naging pagkukulang. Ang tunay na sentensya niya ay hindi ipinataw ng korte,
kundi ng kanyang sariling konsensya. At ang pagbabayad niya ay hindi sa bilangguan, kundi sa bawat araw na ginugugol niya sa pag-aalaga sa nasaktan niyang ina. Unti-unti, bumabalik ang dating sigla ni Teresa. Nang mawala ang laso ng gamot sa kanyang katawan, unti-unti ring bumalik ang kislap sa kanyang mga mata at ang linaw sa kanyang isipan. Nagsimula na ulit siyang magsalita. Nang mahaba, ikinukwento ang mga alaala ng kabataan ni Miguel na akala nito'y nakalimutan na niya. Isang hapon, habang magkasama silang nakaupo sa duyan sa kanilang beranda, pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw, nagsalita si Teresa. "Ang ganda ng kulay ng langit, ano?" Mahinahon niyang sabi. Tumangulang si Miguel, hindi makapagsalita. Huminga ng malalim si Teresa, isang hiningang puno ng kapayapaan. Tumingin ito sa anak at sa unang pagkakataon, isang tunay at matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ang magaspang na kamay ni Miguel. "Salamat anak," sabi niya. Ang dalawang salitang iyon ay sapat na para wasakin ang pader na matagal nang binuo ni Miguel sa paligid ng kanyang puso. Ang lahat ng sakit, pagsisisi at bigat na kanyang kinimkim ay biglang bumuhos. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Yumuko siya, hindi kayang salubungin ang tingin ng ina. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. At doon, sa harap ng papalubog na araw, humagulgol si Miguel na parang isang batang nawawala. Umiyak siya para sa lahat ng mga araw na naging bulag siya. Umiyak siya para sa bawat masasakit na salitang hindi niya narinig. Umiyak siya para sa bawat luhang pumatak sa pisngi ng kanyang ina nang siya'y nakatalikod. Mama, nauutal niyang sabi sa gitna ng kanyang pag-iyak. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako sa lahat-lahat. Patawad po." Naramdaman niya ang marahang paghaplos ng kamay ng kanyang ina sa kanyang buhok. Isang haplos na pamilyar at puno ng pagmamahal. Isang haplos na kayang paghilumin ang pinakamalalim na sugat. "Shh, anak," mahinang sabi ni Teresa. "Tapos na ang lahat." Itinaas ni Miguel ang kanyang ulong puno ng luha. "Pero ma, pinabayaan ko po kayo. Kung hindi dahil sa akin." Umiling si Teresa. Ang mga mata ay nagniningning na rin sa luha. Ngunit ito ay mga luha ng pagmamahal. Hindi mo kasalanan at kahit kailan, hindi ka nagkulang bilang anak. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Ang lahat ng yaman sa mundo ay walang halaga. Miguel, ang mga mansyon, ang mga kotse, ang pera, basura lang ang lahat ng yan dahil sa huli, ang tanging bagay na may halaga. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. "Ikaw anak, ikaw ang nag-iisa at tunay kong yaman." Niyakap ni Miguel ang kanyang ina. Isang yakap na puno ng lahat ng salitang hindi niya kayang sabihin. Niyakap niya ito ng mahigpit na parang sa pagyakap na yon ay mabubura niya ang lahat ng sakit na naidulot niya. Nanatili silang magkayakap habang tuluyang nilamon ng takip silim ang huling sinag ng araw. Nawala sa kanila ang lahat ng material na bagay na pinaghirapan ni Miguel. Ngunit sa katahimikan ng gabing iyon, sa maliit na bahay sa gitna ng bukirin, natagpuan nilang muli ang isang bagay na mas mahalaga. Natagpuan nila ang kapayapaan, natagpuan nila ang pagpapatawad, natagpuan nila ang isa't isa. Isang ibon ang malayang lumipad sa papadilim na kalangitan. Tumingala si Miguel at ngumiti, isang tunay na ngiting payapa. Mahaba pa ang daan tungo sa tuluyang paghilom, ngunit alam niyang hindi na siya muling maglalakbay ng nag-iisa.